Ang isa sa pinakanakakatakot at mapanirang pangyayari sa kalikasan ay ang matinding lindol at ang mga teribleng epekto nito pagkatapos na kung saan ito ay naramdaman ng mga mamamayan sa bandang Mindanao. Bakit nga ba nagkakaroon ng lindol at bakit nga ba kadalasan ito ay nagaganap sa ating bansang Pilipinas? Ang malawakang paglindol sa Mindanao at iba pang bahagi ng ating bansang Pilipinas ay isang natural na nagaganap dahil tayo ay nakapalibot sa Pasipikong Bilog na apoy o mas kilala bilang isang Pacific Ring of Fire. Maliban sa ating bansa, kabilang rin rito ang bansang nasa silangang Asya kagaya ng Japan, China, Taiwan at Indonesia. At sa mga nabanggit na iyon, madalas nating naririnig na sila din ay tinatamaan ng mga malalakas na lindol. Marami ang nagulat sa biglaang paglindol sa ilang bahagi ng Mindanao na nagresulta sa malawakang pagkasira ng mga tirahan at gusali dito. At ang pinakamalala pa ay may mga binawian ng buhay. So, ang isa sa pinakamalaking tanong dito, ano nga ba ang dahilan ng malakas na lindol na ito? Kung nais mong malaman ang kasagutan, ipagpatuloy mo lamang ang iyong panonood. Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan ng malakas sa paglindol sa Mindanao ayon sa mga eksperto. Ayon sa mga ekspertong researcher ng Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang isa sa mga nakikitang dahilan ng sunod-sunod na pagyanig ng lindol sa iba't ibang panig ng Mindanao ay dahil pala sa isang fault line na hindi pa nila nadidiskubre. Alam naman natin na pag nabanggit ang fault line, ay ito ay sa bandang Luzon agad ang ating maiisip. Ngunit sa kabilang banda, may posibilidad pala na may mga fault line pa na hindi nadidiskubre ng mga eksperto sa ating bansa. Kung kaya't napakahalaga na tayo ay laging handa sa anumang sakuna na posibleng tumama sa atin. Sa kabilang banda, itong fault line daw ang siyang dahilan ng malakas na lindol sa Mindanao ayon sa mga eksperto. Ang tumamang lindol sa North Cotabato at Davao ay hindi dahil sa ito ay nakahilera sa isang fault line lamang, kundi may isa pang dahilan kung bakit ito niyanig din. Ang North Cotabato kasi ay nilindol sa kadahilan ng ito daw ay sakop ng bagong fault line sa Mindanao, samantalang ang Davao Oriental naman ay niyanig hindi dahil sa fault line, kundi ito ay dulot ng paggalaw ng Philippine Trench. Isa ito sa mga nakikitang posibleng naging dahilan ng pagyanig sa Mindanao. Gaano ba kalakas ang lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao? Alam mo ba na ayon sa PHIVOLCS ay nagtala daw ito ng 767 aftershocks? Yes, tamang narinig mo. 767 aftershocks lang naman sa paligid ng North Cotabato Fault System. Just imagine kung gaano na lang kalakas at kadaming pinsala ang naganap o nangyari sa mamamayan ng Mindanao. Ang mga susunod na bahagi ay larawan ng mga naging epekto ng sakunang paglindol sa Mindanao.
At dito na nagtatapos ang video na ito. Ito sana'y magsilbing kaalaman na tayo ay laging maging handa sa mga kalamidad na posibleng tumama sa ating bansa. At huwag kakalimutan na ang isa sa pinakamalakas sa pananggalang sa kalamidad ay ang pagdarasal. And with that, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. And see you on my next video.